Ngayong umaga, makakasama po natin ang Country Head for Philippines ng FINMA Education na si Mr. Happy Tan. Hello sir and good morning. At makakasama po natin ang isa sa kanilang mga scholar na si Miss Josephine Lapus. Siya po 46 years old, mother of two at hindi po sinusukuan ang kanyang pangarap sa edukasyon. Siya po first year sa BS Nursing sa FINMA St. Jude College sa Dasmariñas. Hello and good morning po, Nina Corpus and Migs Busa. Sir Happy, good morning. Good morning, Sir Migs. Alright, so Sir Happy, ito pong ang FINMA Education. Ano po ang pinaka-pangunahing layunin nito? Simple lang po ang mission statement ng FINMA Education. It's making lives better through education. So sa pamamagitan po ng edukasyon, paano po natin pabubutihin ang buhay ng karamihan, actually kung pwede po lahat ng Pilipino. Kasi just context for that, sadly, 40% po ng college-age Filipinos ang nasa college lamang. So 60% ng Pilipino na 18 to 25 years old, for various reasons, hindi nakakapagtuloy sa college. So, ang mission po ng FINMA Ed ay tanggalin lahat ng mga balakid kung bakit nahihirapan ang karamihan ng mga Pilipino na ipagpatuloy ang pag-aaral. Okay. Sir Happy, ano po usually mga balakid na ito? That's good question po, ma'am. Definitely, yung gastos ng pag-aaral, right? Isang malaking bagay yan. Kaya nga yung free education sa public schools, malaking tulong din yan. But, madami pa pong ibang issue. Ang isang malaki pa is yung kahandaan ng karamihan ng mga estudyante natin na pumasok sa kolehiyo. Alam ho natin na the past few years, yung PISA scores ng Pilipinas compared to other countries, mababa. At ang ibig kong sabihin yan is, hindi natin natutulungan talaga yung mga bata magmula grade school, patuloy ng high school, patuloy mag-college, na makuha yung mga competencies na pangangailangan nila. Kaya, hindi makapasok ng college. Nahihirapan hindi pumasok sila ng makapasa college. sa college. Hindi ko pumapasa sa admissions exams. Oh, and usually, yun ba yun? Yung problema sa math, eto na naman tayo, reading, yung Yes. sinasabi ng Correct. DepEd, di ba? Yes, na yung mga batang 10 years old, hindi naintindihan yung binibigay sa kanilang text para basahin. Baka related. Baka yung may makabulati sa tiyan. Legit yun Di ba? Pwede. Kasi sabi Oo. nga, kapag ikaw ay lumaki na, tatlo yun pandak, Payat. payat, And poor sa school performance. Wow, Oy, pumasa si diba? Migs. Pumasa. Memorize. 3 out of 3. Totoo. Tama po yun. That can- Stunting is a problem. Yes, oo. Yung pagkabansot. And it has to do with malnutrition. Sadly, mahina na nga yung ating educational system, nadagdagan pa ng problema ng malnutrition. So, pag hindi na-develop yung learning capacity ng bata at the age of 2, 3, kahit kagano kagaling yung ating learning system, may hirapan. So, dalawa problema natin. Yun na nga. Opo. Actually, patong-patong na problema. Pero Yeah. punta lang natin si Miss Josie Lapus. Kasama po natin siya ngayong umaga. Siya po ay isang first year BS Nursing dyan po sa FINMA St. Jude College, dyan po sa Dasmariñas, Cavite. Tama po? Alright. Good morning po sa inyo, Miss Josie. Good morning. Oo. So, ilang taong ka na? Yon. Tama ba ako kanina? 46. 46. Pakilapit lang po yung mic, Ayan. Sige Miss po. Josie. Pwede Ayan po ba kayong magkwento? Huwag po kayong mahiya. Yes, Opo. ikwento niyo po sa Opo. amin. Nang mabilis. Kung paano ho kayo ngayon naging first year BS Nursing sa edad na 46? Through PINMA po, tawag nito, sila po talaga yung nag-inspired sa akin na despite sa edad ko po, handa po silang tumanggap. Hindi po sa balakid po na kahit ano man, bata, matanda, tanggap nila at binigyan nila ako ng pagkakataong Opo. pumasok at ma-chase at ma-pursue yung matagal ko ng pangarap. Opo. Miss Josie, bago po nito, ano po ang inyong pinagkakaabalahan? Paano niyo po sinusuportahan ang inyong pamilya? Support po ng pamilya ang galing sa ate ko at galing naman sa asawa ko sa abroad. Opo.
yung support sa mga anak ko. So ano po yung nag-udyok sa'yo na, sige nga, kahit 46 ako, meron akong 2 anak, kaya ko pa rin mag-aral? Um, it has always been na pangarap ko talaga maging nurse kahit bata ako. Naging balakid lang talaga yung walang financial stability sa buhay. At madami po kami magkakapatid. Yun nga, alam ko, binasa ko kasi yung background mo. Alam mo ba tong si Miss Josie, naging OFW rin yan, nag-Dubai ka, di ba, pabalik-balik? So, Yes, nagtrabaho rin siya. So, nakatapos ka ng ibang college ba? Paano ka nakapag-Dubai? Or Undergrad po. undergrad? Yes. Oo. So, ano naging trabaho mo doon? Naging ano po ako, naging una staff, tapos pag-apply pa lang, staff pa lang, tapos through ano po, hard work, na-operan po ako ng opportunity na ma-promote. Naging, at lastly, bago pa man ako mag-asawa, naging assistant manager po ako sa isang fast food restaurant. Yan, Oh. sa Dubai. So may career growth, di ba? Oo, kaso ikaw hindi pa siya umuwi. nakapag-college. Hindi pa siya nakapag-college. So Oo. talagang pangarap Oo, na iba pa matupad. rin. So Sir Happy, paano po natin kumbaga nalolocate yung mga cases po katulad po ni Miss Josephine? And paano rin natin sila kumbaga may requirements ba sila for scholarship? How does that Okay. work, sir? So, as we said po kanina, patong-patong yung problema. So we need to have a combination ng interventions para tulungan sila. So ang isang malaking bagay sa amin is, maliban sa scholarship, kailangan talaga babaan namin yung aming tuition. Simula pa lang. So we need to be very efficient in the way we run the school. Kasi pag nakatipid kami ng piso sa pagpapatakbo ng eskwelahan, mabababa namin yung tuition by the same amount. So, 1. Tapos po, sa FinmaEd, ang scholarship namin hindi perang binibigay kay Ma'am Josie. Ang binibigay po namin ay discounted price dahil yung operations namin very efficient. So, for example, yung student-to-teacher ratio, yung productivity ng faculty namin, mas mataas compared sa other schools. Yung pang utilities, isa pang gastusin yan ng eskwelahan, lahat po ng eskwelahan namin solar power na. And yung may water recycling para lahat ng mga gastusin na minsan napapasa sa estudyante, hindi na namin nagagawa. Pero meron pa pong isang mahalagang ginagawa kami kasi tulad ng sinabi namin kanina, yung kahandaan ng estudyante para mag-college, actually mababa po yun sa Pilipinas. Here's the sad thing about the Philippines. Yung grade 12 student sa Pilipinas, ang kanyang math, science, and writing proficiency, hulaan nyo, anong year? Grade 12 sila nag-graduate, pero yung kanilang skills, anong level? 5, 6? 4? Yes. Grade- Unfortunately, grade we have 6. grade 12 graduates with the proficiencies of a grade 4 student. Grade 4? Yes. Grabe. Yun yung 8 years old. 7, Grade- 8 years old. Yes. Nag-improve yan dahil nagkaroon tayo ng K-12 reforms, pero dahil nag-pandemic uli, bumagsak uli. So, isipin niyo yun, right? You have grade 12 students who can only understand grade 4 English, pupunta sa college. Paano yun? Exactly. How can Right? they go to So, college? isa pa hong problema ngayon Oo. is dropping out. Hindi lang wala lang good records ang eskwelahan ngayon na sa Pilipinas. Pero if you look at the number of students who enter college but actually drop out after 1 sem or 2 sems, problema po yan. Yun. Punta naman natin si Miss Josie, ano? So, nagbabayad pa rin siya pa rin ng tuition. Yes, ma'am. Discounted lang. Kasi mahal ang nursing, ha? Ang ating mga kababayan, sobrang, ano yan eh, mag-iipon, magbebenta ng pati kotse, bahay, di ba? Para lang Kalabaw. Kalabaw. Oo, di man bahay. Saan sila titira? O magda-downgrade, di ba? So, paano niya nagawa? Magkano ho ba yung tuition? Curious lang po ako. So, usually po, ang FinmaEd, ang average tuition namin is about 15,000 pesos full paying per semester. That is almost half the price of the usual private schools. So, Yes, you know, yes, but oo. in addition to that, sinusubukan pa namin magbigay ng dagdag na scholarship. So, for example, in the case of Ma'am Josie, it's dahil nursing, medyo mas mataas yan. So, mga ginagastos niya ngayon, mga 13,000 pesos, pero kasama na books and uniforms. In other programs,
sinusubukan namin 10,000, 7.5. In some cases, pinabababa namin sa 5,500. Anong course yan, for example? Business Administration and Education. Kasi konti lang ang labs. Education meaning pwede silang maging teacher Yes. after. Yes. Oh, okay. Ano pa yung ibang course? Curious ako. Baka may mga Okay. gusto mag-enroll. So, Kasi ang mura eh. Yes. Not bad, not Tsaka bad. maganda yung teacher-student ratio. Oo. Yes. Matututo Business talaga. Administration, Education, Criminology. Yan ho yung mga programs na sikat sa mga lalawigan. And then, nursing, education, engineering, IT, and yung mga medtech programs because yan yung mga trabahong pwedeng pumunta sa ibang bansa. Yan. Ang tanong ko ngayon kay Josie, kamusta naman ngayon sa school, 'di ba? Sa Hindi ka ba sa nahirapan mga pala, klase, kamusta yung adjustment mo? Tsaka talagang porsigido ka na matapos itong nursing. Portuguese po ako matapos. Ito lang po yung ipapakita ko sa PINMA, sa St. Jude na ito lang yung maibabalik ko sa kanila na porsigido po ako matapos kahit na ganito yung edad ko. Trying hard po talaga ako makipag-blend in sa mga kabataan ngayon. Gen Z ka na rin, ha? Pero Gen alam Z niyo ka po, na rin. Miss, Dapat marunong ka ng 4.5, ha? Gen Z. Mukha ka namang bata eh. Oo nga, hindi ka mukhang Oo. 46. Ilan taon ang mga anak niyo, ma'am? 11 and 7. 11 and 7. So sila, na-inspire din sila pag nakikita nila yung mama nila nag-aaral? Yes, parang nakikita ko sa kanila at sinasabi nilang proud sila kay mama nila. Ang Ayun. galing naman. Alam mo, yun pa lang eh, nakakataba na ng puso at talagang bilang isang nanay, gagawin mo yun. Right. Dahil nakikita ka na iyong mga anak. Okay, naiyak si Miss Josie. Bakit? Siyempre, kapag pinag-usapan yung anak, siyempre andun tayo sa, yung nakaka-touch kasi yung kwento namin ng PINMA, yung gateway, yung pagbukas nila ng pinto sa akin. Bilang nanay, hindi ka na lang magstay sa bahay. Pursue ka pa rin ipagpatuloy yung pangarap mo para sa mga anak mo at magiging mirror ka para sa kanila. At titingalain ka nila, proud sila, ganon. Oh, alam mo, nakakataba talaga ng puso at I'm very happy na narinig namin yung storya mo, Miss Josie. Sana may mga nanay rin nakikinig ngayon na baka may gusto pa silang gawin at ma-empower po sila katulad ni Miss Josie na kahit against all odds, di ba, ay pinupursigi pa rin niya yung kanyang pangarap. Iba ka pa rin po kasi kapag may sarili kang sweldo, di ba, bilang Empowered. nanay. Oo, Oo. hindi ka lang Asa. umaasa at asa sa iba. Yes. So, good luck sa iyo. We wish you all the best. Balik ka pagka-graduate, Oo. di ba? Ang tagal pa nun. Or baka every year. Congrats in Follow advance. up natin. Manifest natin. Yes. Well, thank you so much. Very quickly, Sir Happy, no? Paano makontak ang FINMA? Baka may gusto mag-enroll. Oh, sure. Finmaed.com, www. So, madali din, pinakamadali. We still have also similar Facebook page. All right. All right. Yan po siya. Happy Tan, ang country head for Philippines, Philippine Investment Management Consultants Incorporated. Ito po yung FINMA ng St. Jude College of Dasmariñas, Cavite. And of course, Miss Josie, ang ating nursing student. Lapus, siya po ay nag-aaral dyan bilang scholar, no? Ng FINMA. Mabuhay po kayo. Maraming salamat.